Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 8, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Iba naman po talagang mayroon nang lumalabas na yung mga uod. 20 tonelada ng bulok na karne nasamsam sa sinalakay na warehouse sa Marikina City. 12 arestado. Lalaki arestado matapos manaksak gamit ang screwdriver sa road rage incident sa Taguig. Viral video ng umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste. Sisiyasatin ng COMELEC. ASEAN leaders nanawagan sa Amerika at Israel na itigil na ang digmaan sa gitnang silangan. Pop superstar Shakira may pa-teaser sa official theme song ng 2026 FIFA World Cup. At kilalanin ang tapang at lakas ng mga ina ngayong Mother's Day, kabilang ang isang cancer survivor. Magandang gabi. Pasintabi po sa pambungad nating report. Tumambad sa mga pulis ang aabot sa 20 tonelada ng bulok at inuuod na karne sa sinalakay na warehouse sa Marikina City. Aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng nasamsama. Arestado ngayon ang 2 may-ari nito at 10 tauhan. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Pinasok ng Marikina PNP nitong April 30 ang warehouse ng Foxtrot Meat Trading sa Provident Village sa Barangay Tanyong, batay sa sumbong ng isang consumer na nakabili ng expired na karne mula rito. Tumambad ang mga karton-karton na karne ng manok, baboy at baka. Masangsang na ang amoy, iba na ang kulay, iba na yung texture, nag-yellow, nangitim na po yung iba. Yung iba naman po talagang mayroon nang lumalabas na yung mga uod. Kung titignan po natin, sir, yung expiration ng mga products ay talagang expired na po siya. Tinatayang nasa 20 tonelada ang mga expired na karne na may estimated value na 4 na milyong piso. Illegal din ang operasyon ng warehouse dahil wala itong permit. Wala pong ganung company na authorized po para mag-dispose or mag-distribute po ng mga meat products. Base sa nakita natin na tagpo ng mga karton ay galing po ng ibang bansa like US, Brazil and Spain po. Dahil hindi maibebenta ng lantaran ng mga karne sa malalaking palengke, ginawang online ng bentahan ng mga produkto. Nakapiit ngayon sa Marikina City Custodial Facility ang 2 may-ari at 10 tauhan nito. Nang hingian ng pahayag ang mga ito, sa pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan upang maparusahan ang mga nasa likod ng trading ng expired meat products. Maharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013 at Meat Inspection Code of the Philippines. May parusang kulong na maaaring umabot ng 6 na taon at multang 50,000 hanggang 500,000 pesos. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaasikaso na ng kampo ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta ang pagbabayad ng piyansa matapos maaresto kasama ang 4 na iba pa dahil sa reklamong extortion ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez, itinakda sa 120,000 pesos ang piyansa sa bawat isa sa mga suspect. Gayunpaman, wala pang impormasyon kung nailabas na ba ang bail order
para sa kanyang mga kliyente. Tiniyak naman ng abogado na nasa maayos na kalagayan sina Mabanta matapos ilipat sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa Muntinlupa. Nahuli sa entrapment operation si Mabanta matapos tanggapin umano ang pera kapalit ng hindi paglabas ng video ukol sa umano'y korupsyon ni Romualdez. Depensa na naturang internet personality, inosente at na-setup lang umano siya. Kasabay nito, pinasasapina na rin ng NBI si Peanut Gallery host na CJ Hiro at pinaharap sa Lunes, May 11 bilang bahagi ng investigasyon sa kaso. Kinumpirma ng Malacanang na naging social media director ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang social media personality na si Franco Mabanta. Pero paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, umabot lang ng halos 6 na buwan taong 2018 ang panunungkulan ni Mabanta sa Pangulo. Ginawa ng Palasyong paglilinaw kasunod ang pagkakaaresto kay Mabanta kaugnay ng umano'y 300 million peso extortion case laban sa pinsan ng Pangulo at dating House Speaker Martin Romualdez. Una na ring itinanggi ng ilang kaalyado ng mga Duterte ang anumang kaugnayan kay Mabanta. Sa harap nito, may hamon si Castro sa mga nag-uugnay kay Mabanta sa Pangulo sa kasalukuyan. Wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. Matagumpay na nagtapos ang 48th ASEAN Summit sa Cebu ngayong araw kung saan tinalakay ang mga tugon at panawagan ng member countries ukol sa digmaan sa Middle East. Samantala, isinusulong naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Pero anya, hindi ito pagkontra sa anumang bansa. Ito ang larawan ng pagkakaisa ng 11 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Mactan Cebu Center sa Cebu. Tinalakay ng regional bloc ang mga panawagan para sa kapayapaan sa gitna ng tensyon sa Middle East. The immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded, and continuous transit passage in the Strait of Hormuz. Dahil sa krisis dulot ng gulo sa Arab Gulf, nagkasundo ang mga bansa na magtatag ng regional power grid at ng mekanismo para sa fuel sharing. Samantala, isinusulong rin ni PBBM ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. The situation in the South China Sea becomes more, shall we say, unreadable. This becomes more important, that there will be a central repository for maritime issues and maritime policy that will apply to ASEAN members. Pero paglilinaw ni Marcos, hindi ito kontra sa anumang bansa. Bagkus ay pagtitiyak ito na mananatiling bukas ang ligtas na paglalayag sa katubigan ng rehiyon. Strait of Hormuz is 20% of the entire oil supply of the world, and we are all very aware of the effects of that. But if such a thing would happen in the South China Sea, the inevitable consequences would be are alarming just to even think about. Sa labas ng ASEAN venues sa Cebu, nagkasa ng demonstrasyon ng ilang progresibong grupo kung saan sinilaban nila ang watawat ng Amerika. Anila, ang ASEAN Summit ay plataporma lang para isulong umano ang hangarin ng Amerika na anila'y pahirap sa marginalized sectors. Sa kabila nito, naging mapayapa sa pangkalahatan ang mga pagpupulong ng ASEAN countries. Habang kasado na ang ikalawang yugto ng chairmanship ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre.
Muling nanguna sa listahan si BSP Governor Ellie Remolona bilang highest paid government official sa bansa noong 2025 ayon sa report on salaries and allowances ng Commission on Audit. Batay sa ulat, tumanggap si Remolona ng humigit kumulang 53 million pesos na sahod at allowance nung nakaraang taon. Mas mataas ng halos 5 milyong piso kumpara 2024. Dominado rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang listahan ng mga pinakamatataas ang sahod sa pamahalaan. Pumangalawa sa listahan si Elmore Capule na may halos 36 million pesos na iniuwi. Sinundan ni Johnny Noe Ravalo at Edna Villa na parehong may lagpas sa 30 million pesos. Kabilang din sa top 10 ang mga miyembro ng BSP Monetary Board na sina Benjamin Jocno, Romeo Bernardo, Rosalia De Leon, Jose Querubin at Walter Wasmer. Umakyat na sa 5 ang kumpirmadong kaso ng nakamamatay na hantavirus sakay ng MV Hondius sa pagkukumpirma ng World Health Organization. Sa press conference, inihayag ng WHO na isang Andes virus ang natukoy na uri. Karaniwan itong naipapasa sa human-to-human transmission sa mga may malapit at matagal na pakikipag-ugnayan tulad ng mga magkakasambahay, magkapareha o tagapag-alaga ng may sakit. Nakukuha ang hantavirus mula sa laway, sa ihi o dumi ng mga dagang may impeksyon. Maaari rin itong pumasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat, mata at sa bihirang pagkakataon, kagat ng daga. Babala ng WHO, posibleng madagdagan pa ang kaso dahil umaabot sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng naturang virus. This is not COVID. This is not influenza. It spreads very, very differently. We know this virus, hantaviruses have been around for quite a while. This is not the same situation we were in 6 years ago. Patuloy na lumalakas ang tropical storm Hagupit habang kumikilos pahilagang kanluran sa karagatang silangan ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro ng bagyo may layong 1,460 kilometers silangan ng hilagang silangang Mindanao at nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 105 kph. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Inaasahan namang papasok ang naturang bagyo sa PAR ngayong weekend at bibigyan ng lokal na pangalang Kaloy. Pagsapit ng linggo, inaasahang mahigit 900 kilometro silangan na ito ng silangang Visayas. Ayon pa sa Pag-asa, posibleng mapanatili ang lakas ng bagyo o kaya pansamantalang lumakas pa bilang isang severe tropical storm sa loob ng susunod na 24 na oras. Gayunpaman, maaari rin itong magsimulang humina dahil sa patuloy na mainit na panahon. Sa ngayon, malabo pa ang direktang epekto nito sa panahon at karagatan ng Pilipinas sa loob ng susunod na 3 araw. Ibinahagi ni Star Magic and ABS-CBN TV Production Head Lauren Jogi kung paano nakuha ng Bini ang imbitasyon para tumugtog sa isa sa pinakamalaking music festival sa Japan, ang Summer Sonic. Sa isang TikTok video, inamin ni Jogi na matagal nila itong ginatekeep o inilihim habang hindi pa opisyal na inaanunsyo ang paglahok ng girl group sa International Festival. Nakatanggap sila ng invite mula sa kanilang agent bago pa ilunsad ang world tour ng Bini kaya nagkaroon sila ng panahon para i-adjust ang schedule ng grupo. Inamin din niya na magiging mahirap ang biyahe ng Bini dahil kailangan nitong lumipad mula US papuntang Japan at bumalik muli ng Amerika sa gitna ng sunod-sunod na international commitments. Nakatakdang tumugtog ang Bini sa August 14 sa Expo 70 Commemorative Park sa Osaka at sa August 16 naman sa Zozo Marine Stadium at Makuhari Mez sa Tokyo. Susunod, pop superstar Shakira may pa-teaser sa official theme song ng 2026 FIFA World Cup. At sa ibayong balita, 3 patay, mahigit 10 nawawala sa pagsabog ng Mount Dukono sa Indonesia. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z.
Inarestado ng PNP Taguig City Police Substation 1 ang suspect sa road rage incident na ikinasugat ng 2 individual sa bahagi ng Bonifacio Global City hapon ng Huwebes. Ayon kay Chief of Police Julius Año Nuevo, nagsimula ang alitan habang magkahiwalay na nakamotorsiklo ang suspect at mga biktima sa 8th Avenue matapos umanong gumawa ng malaswang hand gesture ang suspect. Pagdating sa intersection ng Kalayaan Avenue at naka-red light ang mga sasakyan, nauwi sa mainit na pagtatalo ang 2 panig. Bigla umanong kumuha ang suspect ng distornilyador mula sa compartment ng kanyang motorsiklo at inatake ang mga biktima na nagtamo ng minor injuries. Naharap ngayon ang suspect sa kasong frustrated homicide sa ilalim ng Article 249 ng Revised Penal Code. Samantala, nagrekomenda naman ng Land Transportation Office ng kaukulang aksyong administratibo laban sa iba pang sangkot. Kinumpirma ng Commission on Elections na nakarating na sa kanila ang viral video sa social media na nag-uugnay umano kay Batangas Representative Leandro Leviste hinggil sa nangyaring umano'y vote buying. Sa kumakalat na video online, makikitang mismong si Leviste ang nag-aabot ng pera sa mahabang pila ng mga tao habang nakatayo na nangyari umano nung nakaraang eleksyon sa Batangas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, iniimbestigahan na ng komisyon kung kailan nga ba nangyari ang insidente at kung may nangyari nga bang vote buying sa lugar noong nagdaang halalan. Kabilang din sa sinusuri ng COMELEC ay kung kandidato na si Leviste noong mga panahong umano'y namahagi ng pera. Depensa naman ni Leviste, nangyari umano ang pamimigay ng pera noong Pasko at galing ito sa kanyang sariling bulsa. Tinapos na ng Commission on Elections sa mga pagdududa kaugnay naman ng posibilidad na hindi matutuloy ang 2028 presidential elections. Ito ay matapos mauna ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nag-aalinlangan umano siya kung matutuloy nga ba ang halalan sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tuloy na tuloy ang halalan dahil yan ang nakalagay sa saligang batas. Paliwanag pa niya, umabot na sa 50 hanggang 60% ang kanilang mga pagsasanay at paghahanda para sa susunod na national elections. With all due respect sa mga ibang espekulasyon, ang 2028 election ay darating, yan ay certain to come. Kami po ay nasa mga 50% to 60% na rin na preparasyon para sa 2028 election. Sa ibang balita, kinalampag ng migrant group ang Korte Suprema para aksyonan na ang petisyon na kumekwestiyon sa patuloy na pagkapiit sa dating overseas worker sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Apela ng ina ni Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Igawad na ang executive clemency bilang regalo ngayong papalapit na Mother's Day. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sigaw yan ng grupong Migrante International at mga magulang ni Mary Jane Veloso sa harap ng Supreme Court sa Maynila. Bit-bit nila ang inihaing motion sa SC para resolbahin ang naunan nilang inihaing writ of habeas corpus noong November 2025. Pati ang sulat kamay ni Mary Jane Veloso kay Chief Justice Alexander Gesmundo para sa kanyang paglaya o sa pamamagitan ng executive clemency ng Pangulo. Para malaman kung ano ba ang batayan sa patuloy na pagkakapiit niya sa Correctional Institute for Women. Dahil naniniwala po si Mary Jane na wala pong sapat na batayan para sa patuloy na pagkakadetinan niya. Hindi mapigilang maging emosyonal ng mga magulang ni Mary Jane, lalo't magma-Mother's Day na sa linggo. Nanay, kailan ba ako uuwi? Sabik na ako makita yung bahay natin, yung mga kapatid ko, yung mga anak ko. Yun po lagi sinasabi niya sa amin. Kaya lang, ala po kami masabi. Basta sabi ko, huwag ka mag-alala anak. May Diyos, kung wala mga ano sa'yo, maghihimala ang Diyos isang araw ka ako, tingnan mo makakauwi ka na.
Noong 2020, kinasuhan ni Mary Jane ng staffa at human trafficking ang kanyang illegal recruiters. Tinalakay ito ng kanyang mga abogado sa pulong sa Department of Justice, gayon din ang posibilidad na mag-testify si Mary Jane laban sa kanila. Mas makakatulong yon na maipakita na talagang siya ay biktima. Dahil yun nga, mapapatunayan na meron talagang illegal recruitment na nangyari sa kanya, human trafficking. Panawagan nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gamitin ang ASEAN Summit para makausap si Indonesian President Prabowo Subianto at iba pang heads of state para masugpo ang human trafficking. Maawa po kayo sa amin. Matagal na po kaming nagdusa. Nagbuhat noong 2010 hanggang ngayon po. Nagdudusa pa rin kami. Bago ilipat si Mary Jane sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City noong December 2024 hanggang sa ngayon, 14 years muna siyang nakulong sa Indonesia sa kasong drug smuggling. Iginit ni Mary Jane na biktima lamang siya ng drug traffickers. Una nang sinentensyahan ng kamatayan hanggang sa mapababa sa habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasunduan ng gobyerno ng Indonesia at Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naglunsad ng protesta ang bagong alyansang Makabayan o Bayan sa harap ng Camp Aguinaldo ngayong Biyernes bilang pagkondena sa huling araw ng Balikatan Exercises 2026. Ayon sa grupo, nagpapataas umano ng tensyon sa rehiyon ng mga military exercise at banta sa soberanya ng bansa. Samantala, ibinasura naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kritisismo ng China kaugnayan sa Balikatan 2026 at sa mas malawak na partisipasyon ng Japan Self-Defense Forces sa mga pagsasanay. Ayon kay Chodoro, ang China mismo ang mas malaking banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Anya, wala silang pakialam dito at pakialamanan nila ang sarili nilang bakuran. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad sa Indonesia ang 3 hikers na nawawala matapos ang pagputok ng Mount Dukono sa isla ng Halmahera sa Indonesia. Ayon sa rescuers, 17 katao na ang nasagip mula sa 20 hikers na natrap matapos ang pagsabog ng bulkan ngayong Biyernes. Kabilang sa mga natrap ang 9 na Singaporeans at 11 Indonesians. Nananatili sa ikatlong pinakamataas na alert level ang bulkan ayon sa Volcanology Agency ng Indonesia. Wala pa namang naitatalang pagkaantala sa mga biyahe ng eroplano dahil sa pagputok. Ilalabas na next week, May 14, ang bagong awit para sa FIFA World Cup 2026 na pinamagatang Die, Die, na inawit ni Shakira. Sa isang teaser video na in-upload sa Instagram, makikitang kinakanta ni Shakira ang bahagi nito habang nasa Maracana Stadium sa Rio de Janeiro. Kasama rin sa awit ang Nigerian singer-songwriter na si Burna Boy. Pangalawang beses na ito ni Shakira bilang umawit ng opisyal na World Cup song matapos ang pamosong Waka Waka This Time for Africa para sa 2010 World Cup. Gaganapin ang World Cup 2026 mula June 11 hanggang July 19 sa Canada, Mexico at United States. Muli na namang nagpakitang gilas ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala matapos niyang maipanalo ang Italian Open Round 32 match sa isang sweep finish ngayong Biyernes. Bagamat naging mabagal ang umpisa ng opening match, nakuha rin ni Ayala ang momentum at hindi na pinaporma pa ang kalabang Chinese na si Wang Xinyu. Nagtapos ang laro sa score na 6-4, 6-3, pabor sa rank 42 na si Ayala laban sa rank number 33 at Olympic silver medalist na si Wang. Tila ganti ito sa pagkatalong natamo ni Ayala sa kamay ni Wang sa ASB Classic Semis sa New Zealand noong Enero. Sunod namang sasalang sa third round ng WTA 1000 Italian Open si Ayala kung saan makaharap niya ang mananaig sa pagitan ni Maria Sakkari ng Greece at Elena Rybakina ng Kazakhstan. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang tapang at lakas ng mga ina ngayong Mother's Day, kabilang ang isang cancer survivor. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z.
Mother's Day sa ating mga ka-A to Z. Huwag kalimutang batiin sina nanay, mama, mommy, inay ngayong ikalawang linggo ng Mayo. At tuwing ipinagdiriwang nga ang araw ng mga ina, mas lalong nabibigyang kulay ang kanilang natatanging tapang at sakripisyo. Gaya na lang ng mga nanay na matapang na lumalaban at patuloy na lumalaban sa sakit na cancer. Ang Mother's Day special story sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Cancer, isang salita, libo-libong emosyon ang dala. Pangamba, lungkot, takot. Pagsasaklubang ka talaga ng langit at lupa kapag mahal mo na sa buhay ang tinamaan nito. Halos mapundi ang ilaw ng tahanan ng pamilya Lopez nang ma-diagnose ng breast cancer ang kanilang ina na si Elizabeth. Cancer siya. Pero nung una, hindi binaliwala ko pa, mga 1 taon pa bago ako nagpa-opera. Nabigla ako, pero sabi ko nga, Lord, bahala ka na. Lord, bahala ka na sa akin. Kikilos ako para sa mga anak ko. Nang malaman niyang may cancer siya, ang unang pumasok sa isip niya, ang lumaban at gumaling para sa kanyang pamilya. May mga pagkakataong pinanghihinaan siya ng loob, lalo na noong nanlagas na ang kanyang buhok dahil sa chemotherapy. Sa operasyon, hindi ako masyadong na-depress. Pero doon sa buhok na nakita kong parang, Lord, bakit ganito? Ang pangit ko na. Bakit ikaw pa? Ang sagot ko naman sa kanila, alam natin lahat na ang Diyos kahit kailan hindi nagkulang. Pero sa pagsubok na ito, mas tumatag pa si Nanay Elizabeth. Hindi rin siya tumigil sa pagtatrabaho at napagtapos ang 4 na anak. Pero mas nagliwanag pa ang tahanan nang malamang cancer-free na si Elizabeth. Tatagan nila ang kanilang loob, manatili yung pananampalataya nila sa Diyos kasi ang Diyos talaga ang kumikilos sa buhay natin. Siyempre, mag-isa na lang siya eh. Kumbaga, wala na si tatay. Siyempre, nandito lang kami. Anong mangyari? Ibang klase ang tapang ng mga nanay sa buong mundo, pero walang katumbas ang lakas ng mga ina na hindi lang hamon ng buhay ang hinaharap, kundi pati kalabang hindi nakikita. Kahit ako na inyong lingkod, saksi sa tapang ng mga cancer warrior. My mom was diagnosed with lung cancer last January. And kagaya nga ng pamilya ni Nanay Elizabeth, halos gumuho yung pamilya namin, gumuho yung mga nararamdaman namin nung nalaman namin yung balitang yun. Siyempre, andyan yung mga tanong, bakit si Mami? Wala naman siyang bisyo. Bakit si Mami? Napakabuti niyang tao. Pero ang kalaban kasi namin, cancer. And we all know naman, and kagaya ng mga kasabihan, ang cancer, traidor na sakit niya. But you know what? All throughout her healing journey, kahit na nahihirapan siya, kami pa rin yung naging priority niya. Napaka-selfless pa rin. Parang ganun yung pagmamahal ng isang ina. Pero hindi kagaya ni Nanay Elizabeth, hindi na-defeat ni Mami yung cancer, and she passed away last April 1. But until the end, she's still the best mom. Hanggang dulo, binigyan niya kami ng pag-asa, ng saya, ng pagmamahal, at higit sa lahat ng lakas ng loob. Ganong klaseng nanay ang Mami Irene namin. Ngayong Mother's Day at sa araw-araw, palagi nating ipagdiwang ang sakripisyo, tapang at liwanag ng mga ilaw ng tahanan, kasama man natin o isa ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang ngiti at lakas ngayon ni Nanay Elizabeth ay bunga ng kanyang kagitingan at tapang na malagpasan ang kahit anong pagsubok. Ika nga, Wonder Mom. Kaya naman sa lahat ng nanay, mama, inay, ermat at mami, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Summer na, mainit, kaya lahat gustong magtungo sa beach. Pero syempre, hindi mawawala ang anumang water sport activity na hindi lang si ate at kuyang may gusto, kundi buong pamilya. Panoorin na nakaka-GV na video.
kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa military strategist at philosopher na si Sun Tzu. Ang sabi niya, sa gitna ng kaguluhan, mayroon ding mga pagkakataon at mga oportunidad. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy Mother's Day to all. Happy weekend.